Ha, okay ba? Ha? Hindi, okay nga eh. Ayan o. Hindi po tayo sigula pa, pero nandito po tayo ngayon sa Victoria, Laguna, ang itik capital, duck racing capital of the Philippines. Dito po maraming balot, itlog na maalat, at syempre ang kanilang napakasarap na kinulog na itik. Ngayong episode, makikilala natin ang isang pamilya, ang mag-asawa, na hindi po naging hadlang ang kahirapan, bagos sa kanilang sipag at tiyaga at tamang kaalaman, natutunan po nilang gumawa ng itlog na maalat. At ito po ang nakatulong sa kanila na mapagtapos ang kanilang mga anak sa kolehiyo. Isang electronics engineer, electrician at isa namang accountant. Yan po ay nangdahil lang sa itlog na maalat dito sa Victoria, Laguna, sa Agri sa Agri. Woohoo! Ako po si Agnes Camuñas, tubong Mauban, Quezon. At ngayon po ay napadpad sa Victoria, Laguna. Ang aking pong negosyo, itlog na maalat. Dati po ako nagtitinda lang. Siguro mga 5 years po ako nagtitinda. May nag-udyok po sa akin, may nagbigay na ng 200 na itlog, pinatinda. Ngayon po, ipinatubog ko siya. Itinubog ko siya, tinuruan ako nilang magtubog. Tapos po ayun, tinubog ko. Itininda ko po sa Tayabas, Quezon. Sa lagang 400, naging 1,000. Hanggang sa dumami na po siya. Tapos may mga nagpautang na po sa akin, ayun, hanggang sa lumago. Ayan po, sina Manjes, sina Maramon, si Tita Emily, ayun po, mga nagpautang sa akin. Tapos po, nagkasarili akong gawaan. Tapos po, nagkaroon ako ng sariling poultry sa awa ng Diyos. Ayun po, yung 200 hanggang sa naging 1,000. May nagpautang na po ng marami. Misa po, 5,000, 6,000. Ayun po, nagtuloy-tuloy na. Ayun po si Manjes San Gabriel, si Maramon San Gabriel, tsaka po si Tita Emily. Nagtinda po kami mga 2005. Tapos nagluto po ako mga 2008, ganun. Ako lang po, tsaka asawa ko. Tapos po, nung marami na, pinapunta ko na sa amin mga pamangkin ko. Sina Roydan po, tsaka yun si Nakulot, Tukan po. Ay, yung mga pamangkin ko sa Quezon, tsaka si Roniel. So, papakilala natin ngayon si Kuya Edison po. Si Kuya Edison, siya ay taga Pililla, Rizal. Kuya Edison, ano itong pine-prepare mo ngayon? Punso po. Ito ang punso. Apo. Yung karamihang kinatatakutan ng marami. Apo. Nuno sa punso. Apo. Ito punso lang, wala yung nuno. Wala po. Makikita nyo, ito isang tipak na putik. Ibinabad mo ito ng gano'ng katagal? 24 po. 24 hours. So, mano-mano daw nilang lalamasin mo to. Apo. Ang kailangan ko lang po dito, yung malapot po na putik. Hinalo ko po kanina. Yan, hinalo. Yan. Ihahalo mo dun sa may asin kanina, nilagyan na natin. So, gaano karami ng asin ang gagamitin mo dyan, Kuya? So, kung isang baldeng asin, isang baldeng putik din. Ganun. So, ano naman pong process to? Ayan po, itutubog na siya. Yan po yung putik. Oo, tapos ililipat mo siya dito. Ganito po. Bye. Dalawa. Sipilis, kakain. Ayun po, tinutunaw yung asin, yung putik pinagsasama. Tapos itutubog, sasama yung itlog hanggang sa maka 14 days. Pag 14 days na huhugasan, ilalaga ng 8 oras. Tapos isasalang, kukulayan, ayun, maalat na. So pagkatapos ibabad sa putik na, iugasan nyo na ngayon. Ganyan po yan. Nanay Agnes, kaway nanay. At ang kanyang anak,
si Miss Diane. Siyempre, ang pinakamacho dito, ang kanilang apo. Ayan o, i-flex mo yung muscle mo gano'n. Ayan po. Una kong apo. Ayan. Medyo mahihain pero siya daw po ay very friendly. At binabati po niya ang kanyang guro na happy birthday. Makikibati na din ako. 50. Ito, ligaro ko sa'yo, sir. Ito mga itlog na to, ilang days niya ulit ito binabad sa putik? 14 days po siyang nakatubog sa putik na may asin. Tapos ngayon, ang gagawin naman natin ay... Ngayon po ay hinuhugasan na siya. Bali, ito po may mga nababasag din, nakakarak. Isineseparate po namin siya. Pinaplastic, tas iniibabaw kasi po medyo sensitive. Mabebenta pa ba yun? Mabebenta din naman po yung may mga crack. Basag nga lang, mas mura. Talaga pong mahirap. Kaya lang po talaga, tiyaga. Pag po marami kang tao, bagkus marami kang tao, maraming basag. Tsaka ho, alam nyo talagang luto ang itlog. Hindi yung kagaya ng ibang basta maluto lang. Ay kami, talagang tinitingnan ko kung kumukulo, kung ano. Pagka yung mga tauhan, hayaan lang. Hindi nila alam kung kumulo, basta makaluto. Ayan po, si Edison, tsaka po yung anak kong pangalan na si Aljon. Tsaka po ako, ayan kami lang po. Ayun po, dalaga ko. Diana. Tapos po yung asawa ko, pagka minsan napapag-drive ko, pagpupulot. Tapos nakakuha ko ng extra, si Dave. Ayun, pagka marami talaga ho, ayun. Ang itlog po, malakas. Basta po, pagdating ng November, December, napakalakas ng itlog. At saka po Holy Week, kaya mabili din. Mga February, March. Pero ewan ko po, sa amin, walang tumali talaga pong pagka hanggat may itlog. So ngayon, yung itong batch na ating inuugasan, mga ilang itlog ang inyong ginagawa sa isang araw? Ngayon po, yung sasalang namin ay 6,000. 6,000 itlog? So, sa 6,000 itlog, magkano ang benta nyo sa isa? 12.50 po ito. 12.50. So, yung mga viewers na lang mag-compute, 6,000 times 12 eggs. Yan po ang kanilang average na production. Paggawa nyo araw-araw may 6,000. Tumataas pa ba ng 6,000 na yun? Hindi na po, ganun na lang. So, yan. Isa po, 3 lang. Hindi po pare-parehas. Itong nasa kanan ko, may capacity na 2,600 roughly na mga itlog. Sa likod naman ay around 3,000. So roughly mga 6,000 po ang kanilang pwedeng dito dahil sinisiksik naman nila patong-patong. Pero nung ginawa, yun po ang capacity nila at umaabot na rin sa higit kumulang 6,000 itlog ang kanilang napaprocess. Everyday na po halos yan. So naglalaro, depende sa bulk ng order. From 2,000 sa ibang days, sa peak season, maabot ng 6,000 ang kanilang sinasalang. Kaya yung kanilang crates, walang tigil, araw-araw silang nag-i-imbak, no? Para yung cycle na every 14 days, meron silang kukunin, ay tuloy-tuloy po ang cycle ng kanilang production. Kinukuha na ng manininda dito, binibili na ho nila dito. Pinipick up na nila. Tapos pag ino-order na nila. Dati po may mga manininda ako, puro taga rito lang. Nag-lockdown po. Di inilagay ho namin sa Google Map. Ayun ho, nakita, marami nang pumunta dito. Yung mga suki. Marami po, hindi na matandaan sila Tiga-tiga sa Batangas, Cavite, Binyan, Santa Rosa, yun po. Na po, pero may bumibili po kaso dinadala na nila sa ibang bansa rin, gano'n, dinadala rin nila pag may mga aalis. Mga balikbayan. Masarap daw po, hindi masyadong maalat. Po, masarap, malangis. Kaya nga lang po ngayon, sa panahon ngayon, mabili ang itlog, hindi na lumalangis ganong itlog. Bakit po? Kasi mabili po. Pag mabili, talaga pong agad ang itlog. Pag po namang matumal, sobrang langis ng itlog. May panahon po siyang maraming itlog. Di umaabot po siya ng 15 days, 16, 18, ganun. Hapon pa yan.
Ito, anong klaseng kahoy gamit nyo? Sari-sari yun. Para may halong kukulamber na. Tayo, anong pangalan nyo? Dado. Si Tatay Dado, siya po ang makisig at machong asawa po ni Ate Agnes. At ilang beses kayo gumagawa sa isang linggo? 5 beses. Nakaka-5 beses kayo. 5 beses. Isang kala. Batiin nyo yung mga kaibigan nyo. Mga kumpare. Basta kayo dyan. May mga kayo mag-anak pa kayo sa probinsya, nasa ibang bansa. Dito sa lugar na to, marami mga Kamunyas. Kamunyas family. Sa kabilang barrio. Dito ka para ano. O yan, batiin mo na. Malahaw, Bundayaw. Busy-busy. Shout out. Shout out. Hindi ko po akalain kami makakatikahan ng ganyan na dahil sa pandemic. Nung pandemic lang ho namin natikayan eh. Tapos nag-udyok yung isa kong pinuntahang kaibigan doon. Yun ho, nagturo sa akin na may lupa dito. Kaya nakatira kami dito, kaya nakakuha kami. Nung una nga po, ayaw ko pa eh. Siya ang sabi, sige, kaya mo yan. Lakasan lang talaga ng loob. Unti-unti na pong kumukulo. Ito pong ating pugon dito, depende sa dami ng itlog na inilagay, 6 to 8 hours daw po itong pakukuluin para maluto ang ating itlog na maalat. After 8 hours, dumaan sa maraming proseso. Yan na po ang ating finished product, itlog na pula, itlog na maalat. So may dalawang klase sila ng itlog dito. Yung isa ay walang kulay, yung puti. Depende po sa requirements ng kanilang buyer. Yung iba mas gusto na walang kulay. At yung iba naman, yung ating traditional na kasanayan, pag sinabi mong itlog na maalat, yan ay ang itlog na pula. Ito po yung itlog na pula na karaniwan sa atin talagang kilalang kilala na. Pag itlog na pula, itlog na maalat. Gumagamit po sila ng isang powder colored na ang tawag daw ay grana. Yun po ay ititimpla sa tubig, pakukuluan sa isang kaldero at yun na po agad ang magkukulay, ilulublob lang ang itlog doon, itlog na pula. At eto na ang produkto ninyo na kulay pulang itlog. Yung kainsan, hindi na kailangan ng grana. May kulay na yun. Kulob na kulob. Ayun po, napagpaaral ko ang mga anak ko. Tapos na ho sila. Tapos ay nakabili po kami ng lupa dito. Na dati po kami, maliit lang ang aming bahay. Ay ngayon po, kahit nakapundar ako ng 755 square meter. Ang hangad ko lang po makatapos ang mga anak ko. Yung isa po yung electrician, yung isa po yung electronics engineer, yung isa po yung accounting. Opo, yung isa po yung bago pa lang, habol, tawad. 3 lalaki po, 1 babae. Sipag at tiyaga lang po, pag wala kang tiyaga, hindi ka talaga uubra. Gigising ka ng madaling araw, maghuhugas ka ng itlog. Pulot mo, tubog mo, talaga pong tiyaga lang. Dati po, 2:00 pa lang ako, nagluluto na ako, naghuhugas na ako ng itlog. Natutapos po ako ng mga 2:00 din ng hapon. Talaga po importante pag-aaral. Pero meron mong nag-aaral na, depende na sa tao po yun. Pagka nag-aaral ka nga, hindi ka naman kikilos. Ako po, hindi ako nag-aaral, pero tiyaga lang po talaga. Ang una po sa lahat ay ang Panginoon. Ako yan, naula na. Agree sa agree! Yahoo! Siyempre, titikman natin ito. Ang kanilang main product dito. Kung i-describe ko po sa inyo yung lasa ng kanilang itlog na maalat, compared po dun sa mga nabibili natin na medyo tumagal na sa mga tindahan na hindi nabili, yung medyo dry na yon at na maadigas-gas yung pula.
Dahil ito, bagong luto, may moisture pa talaga yung itlog na pula, yung mismong pula niya, at hindi siya maaligasgas. At tamang-tama lang yung pagkaalat niya. Yung sa iba, sobrang alat na talaga. Napaka-warm po nila kaming tinanggap dito. Ang sabi nila, ikaw ay espesyal ng bisita kapag ikaw ay napaghandaan ng kinulob na itik dito sa Victoria, Laguna. Yan po ang kanilang tradisyon, no? Pag yan ay pinaghanda sa iyo bilang bisita, talagang welcome na welcome ka na. So ito po yung kinulob na itik. Sarap. Compared po dun sa ibang natikman ko na kinulob na itik, ito ay mas may moisture. Hindi masyadong deep fried, yung malutong na malutong. Ito, tama-tama lang. Sobrang sarap, wala na ako masabi. Ibang-iba sa adobo na hindi na natin manok. Pero ito kakaiba, sarap. Ayan, so papakilala natin yung isang batang taga Victoria, Laguna. Ano pangalan mo? Raymart po. Raymart. O, shoutout sa mga tropa. Shoutout po sa mga tropa. Ano pangalan nanay mo? Tatay mo, bati mo. Shoutout po sa inyo, Ricky. Nahiya. O, kaway. Ako po si Rainier Cape. Rainier. Cape. O, bati mo yung mga kaibigan mo, mga friends mo. Shoutout kay Lola Delia na laging nagtatrabaho para sa amin at kumakayod kahit sobrang hirap namin. O, ito naman. Ito, ano pangalan mo? Russell po. O, batiin mo mga teacher mo, kaibigan mo, nanay mo. Shoutout po sa nanay ko. Anong pangalan? Gloria po. Si Gloria. O, batiin mo. Kaway doon sa camera. Eh, syempre, ang pinaka-bulilit dito. Anong pangalan mo? Justin Curb po. O, batiin mo na yung mga kaibigan mo, teacher mo, mami mo, daddy mo. Shoutout po sa nanay ko. Anong pangalan? Marites Panlaki po. O, kaway. O, sigaw kayo. Agree sa agree. Agree sa agree! Okay, bye-bye! Bye-bye po.